our beloved Boss Mike Cervera. Alam nyo na po ba kung sino ang klaseng bagong panawagang alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos? Nako, mga kababayan, magugulat kayo rito. Sige, umpisa na natin, mga kababayan. Pasok! Ito ang isa sa mga kilalang campaign line ng Kakampinks noong 2022 nang tumakbo. Wait, eto na. Umpisa natin ulit. Pasok! Pakinggan ninyo Matapos ang ilang sorpresa sa midterm elections, tila nagpaparamdam si Pangulong Bongbong Marcos ng panibagong alyansa. Alamin natin yan sa agenda report ni Hannah T. Ito ang isa sa mga kilalang campaign line ng Kakampinks noong 2022 nang tumakbo si former Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo at si dating Senator Kiko Pangilinan bilang kanyang running mate. Nang matapos ang halalan nitong Lunes, muli itong umusbong pero mula na sa dati nilang katunggali. Nako. Matapos ang breakup ng Uniteam tandem na BBM Sara, ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos ang katulad na linya at sinabing sa gobyernong tapat kasama ang lahat. Ayun, mga kababayan, kaya pala ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos yan noong nakaraan. Nako! Ay, nako mga kababayan, tagline ho ng Pink yan sige, tuloy natin. Bukas rin daw siya sa kooperasyon sa iba't ibang partido ngayong tapos na ang midterm polls. Pero may exception. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Yon, lehitimo mga kababayan lehitimo. Hindi ho ito yung tinutukoy mga kababayan ay ang mga grupo ng mga Duterte. Etong grupo ng mga magnanakaw mga kababayan Iba po. Sige tuloy. Pero lalabanan po ang obstructionist. Nako, yung mga obstructionist. Wala na hong iba mga kababayan. Ay etong sino mga kababayan? Itong grupo naman ng mga Duterte, obstructionist. Naku, grabe, matindi. Tuloy. Nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Ayun. Maliwanag naman ho, talagang pansarili lang nila nilalaban nila. Sila na nga ho mga kababayan naglalaglagan. Pera-pera na lang ho sila mga kababayan Nagkaroon ng eleksyon, nagkapera pa yung mga opisyal ng PDP daw. Tuloy. Kasunod yan ang pagpasok sa Magic 12 ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan, kapwang mula sa oposisyon. So it should be a unifying gesture or statement for everyone to continue to support him because he faces a difficult task of being haunted and hunted by his very own Vice President. Sa nagbabadyaring impeachment trial ni VP Sara. Pero Kainaro, siguro naman wag na nating isipin kung ano man yung ego. Sabi nga ni Pangulo, kalimutan ng nakaraan, hindi na natin yan mababalikan. Ang nakaraan ay nakaraan na Di po ba? Kung magpapaalipin pa rin tayo sa mga nakaraan na mga nangyari, lalong hindi natin maabot kung ano yung tagumpay na mithiin natin. Di po ba? So mga kababayan, dapat na talaga magkaisa at magkalimutan na muna. Di po ba? Eto si Buday. Eto po mga kababayan tandaan nyo. Yan si Buday, pansarili lang po yung gusto niyan. Opo, pansarili lang ho. Wala naman ho yan pagmamahal sa bayan kung may pagmamahal sa bayan niya, mga kababayan, hindi nagnakaw yan. At kung may pagmamahal siya sa bayan, abay sabihin niya na kung saan niya dinala yung mga confidential fund niya na hinahanap ng taong bayan at ng gobyerno. Yun lang po yan Di po ba? Malayong malayo. Kita nyo naman pagmumukha mukhang magnanakaw talaga Di po ba? Sige tuloy. Inimbitahan mismo ni House Speaker Martin Romualdez sina former Senator Laila De Lima at human rights lawyer Chel Jokno na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Kilala rin sila bilang mga opositor. Tinanggap ho mga kababayan opositor. Nasa opposition naman talaga sila Laila De Lima. Etong si Chel Jokno, mga opposition talaga yan. Pero etong mga tanong mga kababayan, bakit ho kaya tinanggap? Bakit kaya tinanggap yung pagiging prosecutor ng gagawing
pagdinig o etong hearing dito sa impeachment trial ni Aling Buday. Nako mga kababayan, dito nga ho, kanina nga nasabi ko, babantayan ho ng taong bayan are. At syempre mga kababayan, maninimbang yung mga senador na nahalal. Kahit pa ho yan mga kababayan, ay nasa partido ng mga Duterte, kung maririnig nila ang boses ng taong bayan, ay doon po yung mga yan. Doon po yung mga yan. Syempre, ano pa aasahan nyo kay Bato, mga kababayan? Si Bato ho yun, hindi lang ho Bato pangalan nun. Talagang Bato ho yun, na matigas na Duterte yun. Eto si Bongo, mukhang may pangarap din. Mga kababayan, di ba? Kung may pangarap din. Nako, mga kababayan. At saka mga kababayan, kapag ka natuloy ito, na mag-unite na ho, ang pink, ang dilaw, at ang pula, nako mga kababayan may hirapan lalo itong sino? Si Aling Buday. Wala na ho, mga kababayan. Oo, yari na. Di po ba? Yari na. Sige, tuloy. Dahil sa pahayag ni PBBM, umusbong online ang terminong Unipink na ani ng netizens. Posible nga bang mabuo o para ito sa proseso laban sa dati niyang Uniteam tandem na si VP Sara? Ang gulo-gulo ng politika. Grabe, no, mga kababayan. Dating magkakampi, magkaaway na. Hindi aayawan yan. Bro, we stand by principles. Totoo naman. Oo. Alam ko naman yun. Siyempre, kaya nga ako bilib na bilib dito kay De Lima Biruin mo, pinagtanggol niya yung kanyang sarili. Talaga namang pinaglaban niya yung alam niyang tama. Hindi tulad ni Roque. Hinarap niya. Di ba? Hinarap niya yung kasong isinampa sa kanya. Sa mga makukulong uli yan. Huwag ho kayong maniwala doon. Oo, puro kalokohan lang ho yun. Walang mangyayari doon. Magpapaliwanag lang ho doon si Laila De Lima, sasabihin ng mga DDS, syempre, ganun sila mag-isip, makukulong. Alam niyo naman, mag-isip yung mga DDS, mahihina ulo niyan. Pagka DDS, sasabihin nila, makukulong si Laila De Lima. Hindi ho, mga kababayan, wag ho kayo maniwala doon. Oo, papaliwanag lang at inaayos lang ho yung kanyang mga ibinigay ng mga dokumento para ho tuluyan na ho na mawala yan. Syempre, kung itong grupo naman ni Buday, mga kababayan, aabalahin yan, karapatan naman nila yon pero dadalhin pa rin at dadalhin ng Korte Suprema. Yung pa rin ang huling halakhak ng kung sino magwawagi. Mas lalaki pa sa mga oo naman. Kita mo naman si De Lima. Oo, mas lalaki pa sa bakla yun. Tuloy. Ay mo pa sabihin, mas lalaki pa kay Roque yun. Yun, di ba? Sabi ng political analyst na si Edna Co, mukhang masyado pang maaga para malaman ito. But after an election, he has to court and he has to say to everyone, including those who are against him or including those who are possibly competing in 2028 to continue supporting the remaining 3 years of his term. Aminado si... Kayo naman ano pang gusto ninyo? 3 taon na lang, hindi nyo na mapapabagsak si Pangulo. Ipatapos nyo na yung termino. 3 taon na lang natitira. Anak ng pating naman talaga, mga talangka kayo. Di ba? Tapusin na natin. Yun naman deserve naman ng Pangulo na matapos yung termino niya. Hahanap tayo, hahagilap tayo ng panibagong panibagong leader. Di doon tayo uli, magkaisa kung sino yung pwede nating ipalit. Di ba? Kung sino yung pwede natin ipalit. Bakit? Napakarami naman deserving dyan. Tuloy. Na malakas ang base ng Duterte camp, lalo na ang bilang ng supporters ni FPRRD. You may be against... Hindi naman. Kung marami talaga silang supporter, mga kababayan, tanong ko, bakit hindi napanalo si Kibuloy? Bakit hindi na solid yung Duterte nila, di ba? Yan po yun, mga kababayan kung talagang malakas ang mga Duterte, sabi ko sa inyo, sana na ipanalo nila yung buong ticket nila. Tatatlo nga lang Tatatlo. Yung dalawa, kita nyo, sinusuka pa nga ng ibang mga kaalyado ni Duterte.
Hindi nga inano ni ano yun eh, ni Digong eh, kundi si Sara lang, mga kababayan. Iba si Sara, iba si Digong. Kaya nga yung taga-suporta ng mga Duterte, iba yung suporta kay Sara, iba yung suporta kay Digong. Maraming sumusuporta kay Digong na ayaw kay Sara. Maraming sumusuporta kay Sara na ayaw kay Digong. Ganun po yun, baka hindi nyo alam. Magulo yung grupo ng mga Duterte. Di po ba? Alamin nyo ho yung mga nakaraan. Kaya nga hindi sumunod yan sa tatay niya. Dahil sila nagkakagulo. Kulang na nga lang mga kababayan, gayahin na ni Sara Duterte yung ginawa ng anak ni Alvarez. Ibuko kaya ni Sara? Sige tuloy. Tim, you may be in favor of him, but let's face it, he is still an influential character that will affect the thinking, the choices of many people. Hindi na, wala na. Hindi na ako naniniwala dyan na mag-aano pa si Duterte. Wala na ho yan. Maniwala kayo sa akin, wala na. Ako nakakulong na yan eh. Tuloy. Buka ng Bilyonaryo News Channel kunin ang panig ng Robredo Camp tungkol sa pahayag ni PBBM. Pero tumanggi muna silang magkomento. Sa kabila nito, ito na raw ang simula ng mas malawak na espasyo sa politika na di na lang daw sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Galing-galing talaga yung pamumulo no? Galing ng diskarte. Totoo naman yan, Kainaro, no? Naniniwala ako kasi ganito yan. Siyempre mga tao nadismaya dito sa, aminin natin mga loyalista, no? Nadismaya dito sa ginagawa ng mga kampo ng Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na dating magkasama, ngayon naghiwalay dahil sa mga interes ng pansarili nila. Ngayon, nakita ng tao. Siyempre, buti pa nung panahon ng mga dilawan, ganun naman ibang pag-iisip mga kababayan ng mga kababayan natin. Na dito na lang tayo kaysa yung mga hayop na nag-aaway-aaway na yan. Mga kababayan, ang hayop lang naman dito itong mga Duterte. Hindi naman po si Pangulo. Si Pangulo walang katigil-tigil sa pagtatawag na tayo magkaisa, tayo ay sama-sama, tayo ay magtulong-tulong para maiangat natin itong gobyerno natin. Di ba mga kababayan? Pero wala ho eh. Ito talaga itong mga magugulo itong mga Duterte. Kung ang mga dilawan-piglawan, tahimik mga kababayan, ito yung mga pumalit, itong mga inang-inang to. Yan. Di ba? Hayop eh. Hayop yung mga yan eh. Etong nagsabi na yung bigas daw na proyekto ng gobyerno, pagkain daw ng hayop eh. Mas hayop yan. Sige tuloy. In other words, there is political life outside of BBM and outside of just VP Sara. Bukod kasi sa unexpected comeback ni Aquino at Pangilinan, umani rin ng matataas na boto ang mga kandidatong wala raw makinarya kahit sila ay natalo. Di na may kakailang nakakagulat ang resulta ng midterm polls ayon kay Ko. Pero patunay itong buhay ang demokrasya sa Pilipinas sa kabila ng samot-saring political events at pinaramdam ito ng taong bayan sa pamamagitan ng pagboto. Correct, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang po, eto pwede naman din dayain pwede naman dayain ng gobyerno yung botohan na yan at gusto nilang ipanalo yung yung gusto nilang kandidato. Pero alam niyo mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos masyadong parehas. Masyadong parehas yan, ayaw ng ganyan, ayaw na nandadaya. Kung ano yung kagustuhan ng taong bayan, yun yung masunod. Hindi yung kanyang i-impluwensyahan dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa bansa, ang gagawin niya gusto kong manalo, eto, at gusto kong matalo, eto. Hindi ho, ganun ang Pangulo. Kung ano yung kagustuhan ng mamayang Pilipino ay kanya hong nirespeto. Kaya ho ganyan ang naging resulta ng eleksyon ng halalan. Nanalo yung mga taong akalain nating hindi mananalo at natalo yung mga taong akalain nating hindi matatalo. Pero ganun talaga nangyari. Kasi patas ang naging eleksyon ng 2025 na pilit dinudumihan ng mga inang-ina ng mga kampo ni Duterte. Ganun po yung mga kababayan pilit pa rin nilang dinudumihan. Biruin niyo, gusto pa nilang dumihan itong nakarang eleksyon at gusto pa nilang abalahin itong COMELEC.
mga kababayan magpapa-recount daw sila. Kita nyo mga kababayan anong basis nila? Gusto daw nila malaman ang katotohanan. Yan na nga yung katotohanan, lumabas na. Yung resulta ng halalan, yan na yung katotohanan. Di po ba? Ayan na pair po yan. Hindi ho na-impluwensya ng kahit ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Dahil po, mga kababayan, ulitin ko, kung inimpluwensyan ho yan ni Pangulong Bongbong Marcos, abay si Abalos pumasok yan. Baka naging number 1. Di po ba? So yon mga kababayan, hanggang dito na lang. At kita-kita po tayo next live. Pasensya na kayo, limitado lang talaga yung oras natin dito dahil nasa ibang bansa tayo sa mga gawain natin dito sa social media. Pero mga kababayan, pinipilit natin kahit isang beses lang po tayo makapag-live sa isang araw ay ginagawa po natin. Makapag-update man lang po sa inyong lahat. So, mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Shout out po sa inyong lahat. Mga kababayan, shout out po sa inyong lahat. So, kita po tayo kapag nagkaroon uli ng pagkakataon. Muli, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong makakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.